mga lods, ito panoorin natin. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binitay noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada, alinsunod sa lokal na batas. Grabe talaga itong si BBM mga lods. Hangang-hanga talaga ako sa iyo, BBM. Dalawang kamay, pati pa saludo ako sa iyo. Walang abiso sa pamilya, pinatay. Ngayon lang nagawa yan, history. Kasi sa panahon ni Tatay Digong, hindi yan nagawa. Ito panoorin pa natin. May sagot si BBM. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything, and for many years. Oo, BBM, tama ka. So many years. Ngayon lang nangyari na ikaw ang nakaupo. Na pinatay, walang abiso sa pamilya. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Wala tayong magawa dyan. Kasi sa interview ni BBM, deserve niya mamatay. Magaling, kaya saludo ako sa iyo, dalawang kamay, BBM. Nonetheless, we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away. Diba sabi niya mahigpit ang Saudi? Hindi niya nagawa ang paraan para mabuhay pa yung OFW. Kasi batas ng Saudi yun. Pero ito mga lods, panoorin natin ang kadigong. Kasi sabi ni Hontivirus, aming kalat ni Duterte, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya. Panoorin natin to, kadigong. Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo matapos na mabigyan ng royal pardon ng hari ng Bahrain. Grabe ka, Tatay Digong, sarap mong murahin. Totoo talagang sabi ni Hontivirus nga kadiliman sa panahon mo. Kasi marami kang Pilipino na niligtas. Ikaw talaga yung kadiliman, Tatay Digong. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Ay, Tatay Digong, grabe ka. Tama talaga si Hontivirus na kadiliman sa panahon mo. Akala ko si Roderick lang ang niligtas mo. May kasama pala ng 15 OFWs. Grabe ka, Tatay Digong. Sarap mong murahin. Grabe ka. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. Grabe ka, Tatay Digong. Diyan ka naman magaling sa pananakot, kadiliman sa panahon mo. Ang kadiliman noong panahon niya. Tapos may kasama pang pananakot. Kaya nga naligtas mo yan si Jennifer Hidalguez kasi sa pananakot mo. Isa ka talagang kupal, Tatay Digong. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better behave. Ganito ang luha ng hustisya
ng kalayaan at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak, ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Ang kadiliman noong panahon niya. Naghihinagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? Happy na happy, Tatay Digong. Kasi kita mo naman, in-interview si BBM, tumatawa pa. Happy siya na mayroong binita na OFW. Parang pinirito ang gilitsyon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaprinansya yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bin Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Grabe talaga, mga lods, yung kababayan natin na nilagay sa freezer. Tapos, nagkamit ang hustisya. Grabe. Kadiliman talaga sa panahon ni Tatay Digong. Ang kadiliman noong panahon niya. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan, basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. Aming kalat ni Duterte, na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya. At hindi po ako papayag na samantalayin kayo.